안녕하세요, 여러분. 잘 지냈어요? Kumusta mga kababayan? Ayan, na gusto mag-aral ng Korean, nagsa-self-study ng Korean para makapunta sa Korea bilang trabahador. So, ngayon po ay July 29th at ipagpapatuloy po natin yung Lesson 9 ng Standard EPS Topic Textbook. Okay? So, last time po, pinag-aralan natin kung ang pagtatanong tungkol sa pamilya. Kung ilan tao meron sa pamilya. So, do you remember kung paano natin itatanong kung ilan tao meron ang pamilya nyo? So, remember yung dialogue natin like, 투원씨, 가족이 몇 명이에요? Right? So, 가족이 몇 명이에요? Ilan tao meron ng pamilya nyo? Or, how many family members do you have? Right? So, ngayon naman, nandito tayo sa second part, which is also talking about the family. So, nasaan si Rihan at saka si Tuan? Nasa gisuksa or dormitory. At kung mapapansin nyo, meron pa rin silang kajok sajin or family picture at nag-uusap sila ng masaya. Okay, so tingnan natin yung conversation nila. Okay. Here. Tuan, so 이 사람이 리한 씨 여동생이에요? 네, 맞아요. 제 여동생이에요. 여동생이 정말 예뻐요. 지금 몇 살이에요? 20살이에요. 여동생은 남자친구가 있어요? 아니요, 없어요. Okay. So, ano yung pinag-uusapan nila dito? So, pinag-uusapan nila dito yung younger sister ni Rihan. Right? Kasi 여동생 means younger sister. Remember? So, 여동생, younger sister. So, tanong ni Tuan, 이 사람이 리한 씨 여동생이에요? So, is this your younger sister, Rihan? So, saram means person. So, ginagamit natin yung saram pag sa mas nakakababa sa atin or mas younger sa atin. So, pag pinag-uusapan natin, halimbawa yung tatay ni Rihan, ang gagamitin nating word is bun. Okay? Ibuni. Hindi na sabihin na isarami kasi sarami is for mas mababa or mas younger sa atin. So, pag halimbawa ang tatay nila pag-uusapan, sabihin na ibuni, Rihan si apayeyo or abojiyeyo. Okay? So, hindi natin sasabihin na saram pag mas matanda sa atin ang pinag-uusapan. Gagamitin natin yung word na bun. Pero saram means person. Okay? Pag pinag-uusapan natin sarili natin, sabihin natin saram. Like for example, sa restaurant, pagpasok niyo sa restaurant, sabihin sa inyo, 어서오세요, which means welcome. And then, tatanungin kayo, 몇 분이에요? So, yung bun doon is ilang tao. Okay? So, 몇 분이에요? So, sabihin natin, 네 명 or 네 사람이에요. Okay? For 4 people. So, yung bun, ginagamit natin yan sa mas nakakatanda or mas respectable sa atin. So, kagaya ng mga customers. Yung shop owner, pag kinausap yung customer, tatanungin siya, 몇 분? Or yung restaurant owner. Or yung restaurant crew or staff. So, ang tanong nila is 몇 분? Bun means people, pero mas respectable yung bun. Mas polite siya. Nagamitin kesa sa saram. Anyway, 네. 네 is yes. 맞아요. You're right. So, mata means correct. So, pag kinonjugate natin siya, nagiging 맞아요. Okay? 맞아요. You're correct. You're right. Okay? 제 means my.
여동생이에요. So she's my younger sister. 제 여동생이에요. Okay? Like remember yung we learned before Jeremy, my name is, right? So Jeremy Ana예요. Okay. So parang ganon. So my. So 여동생이. So remember yung E dito, we're talking about the sister. Ito yung subject marker, E. So 여동생이 정말. 정말 is really. 예뻐요. 예뻐요 is pretty. So 여동생이 정말 예뻐요. 지금 is now. 몇 살이에요? 몇 살이에요? So how old is she? Okay. 20살이에요. 20 means 20. So 20살이에요. 여동생은 wait. 여동생은 남자친구가 있어요. So here instead of E, ginamit natin yung un to emphasize that we're talking about the younger sister. Okay? So 여동생은 남자친구가 있어요. 남자 means boy. 친구 is friend. So 남자친구, we mean boyfriend. So 남자친구가 있어요. So yung ga dito is a subject marker, right? Instead of E, ang gamit natin ga kasi yung sinundan na syllable ay walang 받침 or final consonant. So 여동생은 남자친구가 있어요? 아니요, no, 없어요. She doesn't have, or 없다, to not have, right? So let's read the conversation again. 이 사람이 리한 씨 여동생이에요? 네, 맞아요. 제 여동생이에요. 여동생이 정말 예뻐요. 지금 몇 살이에요? 20살이에요. 여동생은 남자친구가 있어요? 아니요, 없어요. Okay. So, sino yung pinag-uusapan? Yung younger sister ni Rihan. Ilang taon na si younger sister? Yodongsen, ilang taon na si younger sister? Siya ay 20 years old, sumusal. Yodongsen, meron na bang boyfriend si younger sister? Wala pa. Okay? So, interesado siguro si Rihan. Ay, si Tuan. Ay, may asawa na nga pala siya. Anyway, eto tip to ask and answer questions about age. So, tatlong way magtanong ng edad sa Korea. Sa Korea, napaka-importante ng edad. Usually, isa yan sa mga itatanong sa'yo. Like, pag na-meet mo isang tao, tatanong agad sa'yo, ano pangalan mo? And then usually kasunod, ilang taon ka na? Ganun. Sa ibang kultura, medyo invasive yon, medyo invasion of privacy na yon, di ba? Pag tinanong ka kung ilang taon ka na. Pero sa Korea, importante ang edad. Okay, so gaya ng sabi ko, may tatlong paraan ng pagtatanong ng edad sa Korea. So bakit kailangan malaman ang edad? Kasi para i-match natin yung salita na ginagamit natin sa mga tao. So for example, kung ang kausap mo mas bata sa'yo, pwede kang gumamit ng banmal or yung informal form. Pagkausap mo kasing edad mo, pwedeng 존댓말 or informal polite form. At kung mas matanda naman sa'yo, kailangan gamitin natin yung 높임말 or yung formal polite form. Okay? So ito yung tatlong way to ask questions about age. Okay? So number one, 민수 씨, 아들은 몇 살이에요? So, sino tinatanong natin? Si Minsu ba or yung adel? Adel means son, right? So, pag sinabi natin 민수 씨 아들, so anak ni Minsu. So, 민수 씨 아들은 몇 살이에요? So, yung 몇 살, ginagamit natin to sa pagtatanong ng edad ng mas nakakabata. So, siguro naman, adel, alam natin na mas bata sa'yo. Kasi si Minsu, tinatawag mo siyang 민수 씨, meaning, ka-edad mo siya or ka-level mo siya. So, 민수 씨 아들은 몇 살이에요? So, answer, 3살이에요. So, 3살이에요.
Meaning, he's 3 years old. 3 taon na siya. So, yung 3 taon. Remember, yung set ng Korean numbers, set siya, pero pag followed by a label, tinatanggal natin yung consonant, yung final consonant. So, yung set nagiging se. Sesal, seshi, semyong, right? Okay, so ito yung tamang pagtatanong ng edad ng mas nakakabata sa atin, Myetsal. Okay, so pag may nakita kang bata minsan sa daan, oh, yepuda, or yepo, very pretty. Myetsal ya, or myetsal, kahit myetsal lang pwede na eh. Pag nakakabata, like yung mga kids sa kalye, yung mga kids na nakakasalubong natin. So, second way to ask and answer questions about age, 민수 씨는 나이가 어떻게 되세요? So, in this time, si Minsu naman ang tinatanong natin kung ilang taon na si Minsu. Okay? 민수 씨는, remember, 는, ini-emphasize natin kung sino yung pinag-uusapan. So, 민수 씨는 나이가 어떻게 되세요? So, 나이 is a more polite term for age. So, 나이가 어떻게 되세요? 32살이에요. Okay? 32살이에요. 30 is 30. 2 is 2. So, 32살이에요. I'm 32. And then number 3, so yung 나이가 어떻게 되세요? Yung ginagamit natin to sa mga kasiedad natin or medyo konti lang yung tingin natin sa tingin natin nakakalamang sa atin sa edad. Ayun. So, 나이가 어떻게 되세요? So, 32살이에요. Number 3 naman, 아버지는, so meaning we're talking about the father ng kinakausap natin, okay? 아버지는 연세가 어떻게 되세요? So, ito naman yung pinaka-high form ng pagtatanong ng edad para sa alam nating mas nakakatanda sa atin. 연세가 어떻게 되세요? Okay? So, 60살이에요. 60살이에요. 60 is 60. So, 60살이에요. So, he's 60 years old. Okay? So, remember, pag batang-bata, ang tanong natin ay 몇 살이에요? Kasing edad natin or konti lang ang lamang, 나이가 or mga colleagues natin sa trabaho, 나이가 어떻게 되세요? 나이가 어떻게 되세요? At pag alam natin mas nakakatanda, ang tanong natin ay 연세가 어떻게 되세요? So, yun lang. 몇 살, 나이가 어떻게 되세요? 연세가 어떻게 되세요? Okay? So, dito, yung Yotsalieyo, bakit natin nilagyan ng Iyeyo? Kasi kausap natin si Minsu. Pero pag kausap natin mga bata, kahit na Yotsal, yun lang yung tanong natin, okay na yun. Hindi natin gagamitan ng Iyeyo ang mga mas bata. Yung sobrang bata sa atin. Like yung mga 3 years old, hindi natin ginagamitin ng Iyeyo. Although, sa mga schools dito or sa mga daycare center, kahit yung mga teachers, kinakausap nila ng mga bata ng merong ng informal polite form kasi para masana yung mga bata. Para pagkausap nila matatanda, hindi sila gagamit ng formal. Okay? So anyway, ito yung tamang pagtatanong tungkol sa edad ng mga tao. So, pag halimbawa, lolo, nakita mo sa daan, tapos sabihin mo, Yotsalieyo, baka sapakin kayo. So, kasi that's showing disrespect. So, yung pag-show ng respeto sa Korea, makikita rin yan sa salita na ginagamit. So, as much as possible, pagkausap natin mas nakakatanda, mapimal, pagkaedad natin, okay na yung chondamal, at pag mga bata, okay lang yung bamal. Okay? So, tingnan naman natin ngayon yung vocabulary. So, vocabulary, it's about looks and personality. Looks is 외모. Ang ibig sabihin ng we is panlabas. So, panlabas na kaanyuan at ang ating songyok or personality or character. Okay? Songyok. So, yung wa dito means end. Pwede rin wemo hago songyok. Pwede rin ganon. So, wemo wa songyok. So, number 1, okay.
Eto, 예쁘다. 예쁘다. 예뻐. 예쁘다. 예뻐요. So, yung mga verb conjugation natin, tandaan, 예쁘다. So, yung mga adjectives nga pala sa Korean, nag-e-end din yung basic formula sa da, parang verbs, right? Yung verb na kada, to go. Pero kino-conjugate natin siya. Depende sa paggamit sa sentence. So, ito rin, yung mga adjectives din, nag-e-end din sila sa da at kino-conjugate din natin sila. Okay? So, paano natin kino-conjugate? Kung paano natin kino-conjugate yung mga verbs. Ganun din sa adjective. Okay? So, 예뻐, 예쁘다. 예뻐요. Okay, number 2. 멋있다, 멋있어요. So, 멋있다 means cool. So, kung mapapansin natin, 멋있다. 멋있다. 있다 means to have. Okay? So, wow, to have, to be cool. So, pero ang basa natin dito is 멋있 kasi remember, yung sound of final consonant ng 멋 napupunta sa 있다. So, 멋있다. Okay? Next is 키가 크다. 키가 크다. 크다 means big. And then 키 is height. So, pag sinabi mong 키가 크다 means malaki ang height or mataas or tall. But 키가 크다 is tall. Okay? Next is 키가 작다. So, 작다 means 조금 or konti. So, 키가 작다 means short. Okay? 키가 작다. Next, 날씬하다. 날씬하다 means skinny. 날씬하다. So, remember, 하다, 해요. 날씬해요. Right? Pag kinonjugate natin, 날씬해요. Okay. Next is fat, or in Korean, 뚱뚱하다. 뚱뚱하다. So, 뚱뚱해. 뚱뚱해요. 뚱뚱하다. Ito yung lagi sinasabi sa akin Anyway, next is funny, or interesting. 재미있다. 재미있다. Okay? 재미있어요. So, sometimes, kasi tatanungin ka, nanood ka ng movie. So, paano yung movie? Kamusta yung pelikula? Sasagot natin, 재미있어요, meaning it's fun. Okay, medyo off, di ba? Kasi sa kanila, sa Korea, kahit na fun, sabihin na 재미있다. Or interesting, 재미있다. So, next is 친절하다. 친절하다. Meaning kind. 친절한. 친절하다. 친절해요. Oh, she is kind. Okay, she is kind. 그녀는 친절해요. Okay, this one is 똑똑하다. 똑똑하다 means smart. Okay, 똑똑하다. yung tungtungkada, fat. Tuktukhada, smart. So, baka magkamali kayo, babatukan kayo. Next is 활발하다, outgoing. 활발하다, outgoing. 활발하다. And next is 얌전하다. 얌전하다. Okay? 얌전하다. Introvert. Yung hindi masyadong palalabas, hindi masyadong talakibo. And next is 부지런하다. Diligent. 부지런하다. Okay. So, sa conjugation, yung okay? Yung moong na when the final vowel in the stem hits another vowel, the is dropped. So, for example, yung 예쁘다. 예쁘다. Kasi siya, di ba? So, 예쁘다. Nagiging 예뻐요. Drop natin yung and then attach natin yung 어요. So, 키가 크다. 키
hoyo. So, drop natin yung at add natin yung oyo. So, kiga hoyo. Yepoyo. Okay? So, doon naman tayo ngayon sa munbok or sa grammar. So, ang grammar natin ngayon ay tungkol sa which is a location particle and is attached to a noun, a place. It indicates the place where the subject is or lives it. It may also indicate a subject's destination, kung saan papunta, or kung saan nakatira, or kung nasan siya. So, for example, 동생은 어디에 있어요? Where is your brother or sister? Hindi sinabi nito kung yo or nam, right? So, 동생은 어디에 있어요? 어디에. So, where is. So, 어디에 means where. So, 어디에 있어요? Where is. Okay? 집에 있어요. 집 is house. So, attach natin yung meaning yung 집 ay bahay. So, 집에 or isang place. 집에 있어요. 집에 있어요. So, my sister or my brother is at home. Nasa bahay. Or, 집에 있어요 means nasa bahay. Nasaan kapatid mo? 동생은 어디에 있어요? medyo nanay sounding. Anyway, 동생은 어디에 있어요? 집에 있어요. Nasa bahay. 누나는. So, ano yung 누나? Remember, pag lalaki ka, ang tawag mo sa ate mo, 누나. Okay? So, 누나는 어디에 살아요? So, 어디에 is where, and 살아요 means to live. Okay? So, 어디에 살아요? Where does your sister live? Or where does your ate live? So, nakatira ate mo. 누나는 어디에 살아요? 몽골에 살아요. Mongol is a country, Mongolia. So, 몽골에 있어요. 살아요. So, 몽골에 살아요. So, kung ano yung question, din yung sagot natin. So, 어디에 살아요? 몽골에 살아요. 누나는 어디에 살아요? 필리핀에 살아요. 어디에 가요? 어디에 가요? So, where? Ka is go. So, 어디에 가요? 회사 is office or workplace, right? So, 회사에 가요. 회사에 가요. Okay? So, yung remember, ito ay location particle kung nasaan yung tao. So, ina-attach natin sa 어디에 살아요, 어디에 있어요, 어디에 가요, at sa place mismo, 몽골에 살아요, 집에 있어요, 회사에 가요. Okay? So, let's practice. So, makikita natin dito yung mga words na napag-aralan natin tungkol sa 외모, which means looks, at 성격, which is personality. Okay? So, 예쁘다, 멋있다, 키가 크다, 키가 작다. So, 예쁘다, ito, so number 4, 예쁘다, pretty, 멋있다, cool. 키가 크다, tall. 키가 작다. Okay, bansot. Hindi naman, short. Okay. So, ito, yung exercises naman dito, conversation. So, tuwan si Noon, 어디에 있어요? 집에 있어요. So, madali lang to. Isipin lang natin kung nasaan. At saka, attach natin ng at sundan natin yung question. Okay? So, 리한 씨는 어디에 있어요? So, 있어요. They're asking kung nasaan si 리한 씨. Si 리한 씨는 어디에 있어요? So, what's this? 식당. 식당 means restaurant, right? So, 식당에 있어요. Number 2, 여동생은 어디에 있어요? So, remember, 어디에 있어요? Nasaan ang kapatid mong babae? So, this is 한국. 한국에 있어요. Okay? So, number 3, 형은. 형, ang tawag ng mga lalaki is kuya nila. So, 형은 어디에 살아요? So, saan nakatira ang kuya mo? 베트남에 살아요. And number 4,
누나는 어디에 가요? 어디에 가요? 회사. So 회사에 가요. 회사에 가요. Okay? So very easy. And this is for role play. Hindi naman kung create a conversation about family. So siguro gagawin natin ito later. Or ilalagay ko na sa worksheet. So hindi ko pa nagagawa yung mga worksheets. Medyo busy kasi. So 가족이 몇 명이에요? 아버지, 어머니, 저 3명이에요. So remember, 가족이 몇 명이에요? 이런 tao ang pamilya mo. 아버지, 어머니, or 아버지하고, 어머니하고, 저 3명이에요. Or 아버지하고, 어머니, 저 3명이에요. 아버지는 어디에 살아요? 아버지는 어디에 살아요? Saan nakatira tatay mo? 베트남에 살아요. 베트남에 살아요. 연세가, 연세, remember? Age. 연세가 어떻게 됐어요? 70살이에요. 70살이에요. So, 70 means 70. So, 70살이에요. Okay? So, tatlo lang yung questions. 가족이 몇 명이에요? 아버지는 어디에 살아요? 연세가 어떻게 됐어요? Okay? So, ito yung napag-aralan natin sa lesson 9. So, 가족, family, sanon go. Sanon go, saan nakatira. At nae or edad. Okay? So, ito yung munhwa or culture. So, honorifics and the casual speech. So, 높임말과 반말. So, yung 반말 is casual speech. Ginagamit natin sa mga friends or sa mga nakakabata sa atin or sa mga kapatid natin. And 높임말 is sa mga nakakatanda sa atin. Yung 존댓말 naman is informal polite. 높임말 is polite. Formal polite, okay? So, 높임말, so, kausap mo tatay mo, 어디 계세요? 어디 가세요? So, hindi na sasabing 어디 가요 or 어디 가. Okay, so 어디 가세요? 어디 가세요? Sa banmal, 어디 가, or 어디 가요? Ganun lang. So, hindi pala. 어디 가, walang yo. Okay, pag banmal, walang yo. So, 어디 가세요? Dito naman, 어디 가. 높임말, 고마워요. 고마워 is another word for thank you. 고맙습니다. Okay, 고맙습니다. 고마워요. Sa colleague. And this one, yung nanay, yung friend, siguro, 고마워, just thank you. Okay? So there are honorific and informal forms in the Korean language. The honorific form is usually used when speaking to someone who is older than the speaker. On the other hand, the informal form, casual speech, is commonly used when speaking to someone who is younger than the speaker. However, it is recommended that the speaker uses the honorific form when she or he speaks to a person whom she or he first meets, or to a person who is not close to the speaker. However, the casual speech is also used when speaking to someone who is older than but is very close to the speaker. So, like in this case, yung bata, mukha naman nanay niya, di ba? So, kumawa is okay lang. Kasi nanay niya or close sila. So, okay lang gumamit ng banmal. Huwag lang bastos. So, pag na-meet natin yung isang tao for the first time, usually ginagamit natin 높임말 kasi hindi tayo close sa kanila eh. So, ito yung difference ng 높임말 sa words at banmal. So, 높임말 ne, ye, banmal 아니요, 아니, 고마워요, 고마워, 미안해요, 미안해, 있어요, 있어, 먹어요, 먹어, 자요, 자. Okay? And, ito yung last part na to. So, i-test natin sa sarili natin kung may natutunan tayo. Okay? So, wait lang. 1에서 3번. 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번, 4명, 2번,
5명. 3번, 22살, 4에서 5번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 4번, 가족이 몇 명이에요? 5번, 동생은 어디에 있어요? Oh, okay. Okay, nasagot po ba natin ng tama? So, yung sa 듣기 or sa listening, number 1 question is nemyong. So, nemyong means 4, right? Nemyong. So, the answer is number 4. And then yung number 2, tasotmyong. So, tasot means 5. So, tasotmyong, number 1. Ito. And then sa number 3, sumuntusal. Sumuntusal. So, 22. And then sa number 4, ano nga ba question? 가족이 몇 명이에요? So, yung choices, number 1, 가족이에요. Number 2, 4명이에요. Number 3, 가족이 있어요. Number 4, 한국에 살아요. So, 가족이 몇 명이에요? The correct answer is 4명이에요. Okay? Next question, so number 5 is 동생이 어디 있어요? So, nasaan ang kapatid mo? 동생이 어디 있어요? Some choices, 학교에 가요. 동생이 있어요. 학교에 있어요. 제 동생이에요. So, remember, ang tanong is, 동생이 어디 있어요? So, ang answer natin is, 학교에 있어요. Okay? So, dito naman sa ilgi, ilgi means reading. Okay? So, ilgi means reading. So, for questions number 1 to number 3, 다음 그림을 보고 맞는 문장을 고르십시오. So, tignan nyo lang yung picture and then select the correct sentence. Okay? So, sa number 1, 동생이 많아요. Number 1, 동생이 많아요. Number 2, 아버지가 없어요. 아버지가 없어요. Number 3, 할머니가 있어요. And number 4, 가족이 3명이에요. So, ano yung tamang answer? Yung number 1, 동생이 많아요. Ibig sabihin, maraming younger sisters or brothers. No. So, hindi number 1. Number 2, 아버지가 없어요. Walang tatay. So, ayun na yung tatay eh. So, number 2 is not correct. Number 3, 할머니가 있어요. 할머니 is lola. So, walang lola, di ba? So, number 3 is not correct. Number 4, 가족이 3명이에요. So, my family there are 3 people in my family. So, 가족이 3명이에요. So, this is correct. So, answer for number 1 is 가족이 3명이에요. Number 2, si Nuna. So, 누나는 키가 커요. 누나는 회사에 가요. No. 누나는 한국에 살아요. No. 누나하고 형이 있어요. No. So, the answer is 누나는 키가 커요. Number 1. Number 3, 여동생. 여동생이 없어요. Number 2, 여동생이 예뻐요. So, the correct answer is number 2. Number 3, 여동생이 집에 없어요. 여동생이 2명이에요. So, the correct answer is number 2, 여동생이 예뻐요. So, number 4 and number 5, 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. So, 여동생이 있어요? 아니요. So, 여동생이 있어요? Do you have a younger sister? 아니요. No. So, tamang kasunod na word. 예뻐요, 작아요, 없어요, 있어요. So, the correct word is 없어요. 여동생이 있어요? 아니요, 없어요. 아니요, 없어요. Number 5, 가족이 어디에 살아요? 가족, family, right? 어디에 is where and 살아요 is live. So, where does your family live? 아버지, 어머니는 파키스탄에 살아요. So, what's the answer? 에서, 하고. So, the correct answer is 딩동댕, 하고. So, 가족이 어디에 살아요? 아버지하고 어머니는
Pakistani sarayo. Okay? So that's it for the continuation of lesson 9 of the standard EPS textbook. So, try ko talaga mag-upload ng worksheets sa pinoysakorea.com. So please visit pinoysakorea.com and look for free Korean lessons. So I will try today or tonight na i-upload yung mga worksheets. Sana matapos ko. Okay, bye!